Nati tayo sa pagano no, contact. For now ho ba, kamusta naman ho ang sitwasyon diyan dahil kahapon may tumama na naman na 6.2 na lindol diyan sa lugar ninyo sa ano ba, General Generoso ba, Davao Oriental? Governor Generoso, Davao Oriental. O kaya nga, so 6.2, tama? Ganito, Dani. Oh. I-explain natin Oh. Kahit na 6 point something yan, 6.2, ang magnitude. Ngunit, malalim at napakalayo sa ating kalupaan. Okay. So yung impact ng 6.2, maliit lang ang impact sa kalupaan. Okay. So, nakausap na natin ang LGU, Provincial Disaster. Ang pinakamataas, 3 to 4 lang ang intensity. Yung intensity, yun yung impact. So wala tayong alalahanin sa nangyari kahapon sa Davao Oriental. Of course, ang ating gobernador, si Gobernador Dayang Hirang, nagpapa-inspect pa rin sa mga tao niya. Baka mayroong na-damage. So, ginagawa. Ngayon, nandito ako ngayon sa bayan ng Malita. We're trying to solve yung nangyari. Siguro, nabalitaan mo yun, yung sa bundok ng Jose Abad Santos, yung nagdaming yung tubig, yung nag-collapse yung lupa, nabarahan yung river, naglaki yung tubig at delikado, baka biglang ma-wash out yung magkakaroon ng flash flood. So, nandito kami ngayon, nagmi-meeting with DPWH, Provincial Engineering, Municipal, at mga different agencies, how to solve it. Meron na kaming napagkausapan, pag-agreehan, more or less immediate, and meron din kaming long-term solution, Dani. Okay, so ang binabanggit nyo, diyan kayo, Malita Municipality, tama ba? Nandito kami nagmi-meeting. Kaya nga, yung lugar lang, just to make sure, yung lugar Malita, tama ba? Municipality? Tama, yan yung dito kami sa Provincial Capitol, nagmi-meeting. Okay, so for now... Pero yung problema ng bayan ng Jose Abad Santos. Okay, yun yung problematic. So, ang sabi nyo, ina-assess nyo, dahil sabi mo, hindi naman masyadong mabigat yung impact, no? 3 to 4 yung intensity na talagang naramdaman kasi hindi naman talaga parang yung hindi ganun kalakas yung impact. Tama ba, Director? Tama, kasi napakalalim ang depth. Makita mo man, Dani, doon sa report ng PBOX. Okay. Nakalagay man doon yung depth, yung lalim. Okay. Pati yung distance, gano'ng kalayo sa Gobernador Generoso. Okay. Nakalagay din doon. So, imagine mo yung sa Davao Oriental last year, yung Manay earthquake, 10 kilometers lang ang depth. Ngayon parang 80 kilometers, 60 to 80 kilometers ang depth. Napakalalim. Yung Governor Generoso ba, ano yan, hindi naman ganun karami ang, let's say, hindi siya populated area na maraming tao? Marami din yan, Dani. Isa yan sa mga, I think that's the third most populous ganun ba? LGU ng Davao Oriental. Okay. So in terms of infrastructure, wala naman na damage? Let's say mga kalye o may Walang as we speak, walang reported. Ngunit si Governor Dayang Hirang, nagpapa-inspect pa rin siya just in case maniguro. Baka merong makita. Pero ang info sa amin, yung nangyaring 6.2 na lindol kahapon, it's separate hindi walang kaugnayan doon sa 7.8 na lindol nung last week, Monday, tama ba? Dani. Director? Okay. Walang kaugnayan kasi ibang trends yun. Okay. Philippine trends yung kahapon sa Davao Oriental. Itong dito sa Davao Occidental, Cotabato trends. Okay. So, hundreds and hundreds of kilometers away. Pero ano ho ba ang nag-trigger nun? Bakit yung mga fault na ganyan? Kasi halos isang linggo lang ang diferensya. Ano ba, sabi nyo, it's not related to one another. Pero bakit ho nag-trigger na ganyan na halos magkasunod na linggo? Alam mo, Dani, every day nagkakaroon ng earthquake. 20 earthquakes a day. Ngunit ang napisil natin, iilan lang. The machines... nababasa ng machine. Every day, malikot talaga ang Pilipinas, Dani. We are, sinasabi nga na, anong sinasabi? We are in the... di ba? Number 1 tayo sa risk index sa buong mundo. Ang Pilipinas. Sabi nga nung expert, si Mr. Lagmay ba yun? Ikaw ba yung nag-interview? Napakinggan ko, sabi niya. Kaya nga tayo naging island dahil dyan. Yung likot-likot ng ilalim natin. 1,000 years ago. Kaya nagkahiwalay-walay na 7,000 normal lang yung gano'n, Dani. Nagkaroon lang. Tama man din yung question mo. It so happen na sumunod siya.
Okay, na ano lang no, coincidental lang talaga na at saka Correct. medyo More on at coincidence. saka parehong medyo malakas kaya nag-reflect sa memory natin eh. Bakit ganoon? Magkasunod na magkaibang fault naman pala, 'di ba? Precisely. So, ang kayo, importante sa media, para Oo. ma-explain na natin. No? Oo. Pre-box kami, para yung tao hindi matakot. Oo nga, Kagaya tama. ng coastal athlete, Danny, di ba? Yung Oo. narinig mo namin, no? Oo. Akala ng mga tao, tsunami. Sabi, ang expert, ang information dyan, ang tsunami, yung tubig umatras. Itong Okay. coastal athlete, ang lupa umakyat. Malaking kaibahan yan. Okay. Pero itong bakit iba ho kasi meron akong datos dito, yung mga namatay sa lindol sa Mindanao, according to DOH, 74. Pero ang OCD, 68. How can you explain bakit hindi ho nagre-reconcile yung ganitong figure? May iba silang Ang sa amin, sa source. OCD, Oo. tinitingnan namin, actually, nag-reduce yung number namin, di ba? Nag-reduce. Oo. Kasi yung iba, una, dineclare ng mga relatives na, natabunan. Oo. Ilan? 4. Patay na yan. O, binilang. Pero ang protocol natin, hindi pwedeng Hanggat hindi bilangin mo na yan at hanggat patay. hindi nakikita, na-assess talagang Missing valid. missing pa yun. O kaya Missing. valid talaga. Oo. Oo. So, Oo. well, tama ka rin. Kailangan i-align namin Validate. yung mga data Yeah, namin. oo. Oo. Anyway, Director, for now ba, sabi mo nga, nandiyan ka sa, Malita. Malita. Diyan ba sa area mo, nararamdaman pa ba, may mga aftershock pa? Oo. Itong Ha? Davao Occidental, kagabi nga dito sa Oo. Balita, lakas daw mga 5 kapin So, natakot. Tuloy-tuloy ang aftershock. Ganun Kahapon, ba? Kaya kausap nga, ko si Mayor. 6,000 na raw nga aftershock, sabi ng FIVOLS Oo. eh. Ganun karami? Yes. Saka isang buwan, ang iba nga, dadating paabot pa ng hanggang 2 buwan yan mag-aftershock. Pero kausap ko si Mayor ng Sarangani, Municipal Sarangani, yung Balot Island. Oo. Sabi niya, RD, nasanay na kami dito, RD, yung aftershock parang normal na dito sa amin. Oo, Kaya kung oo. importante, walang nasirang bago. Yun lang ang Oo. worry namin na Mayor. So okay naman, sabi niya, wala Oo. namang dagdag na nasira. Okay, Director, itanong ko na rin, for now ba, dyan sa area na sakop mo, mga ilan ang mga displaced na families na ngayon sa evacuation center? Ang affected part, sorry Danny kasi iba yung agenda ko ngayon, wala sa akin yung papel. Okay. No? Pero marami Iba pa? yung agenda. Marami pang hindi umuwi? Ibig sabihin, natatakot dahil... Yung totally damaged, Danny, hindi makauwi yun. Pero, Okay. Mga dahil ilan? alam mo, rural communities dito, pumunta sa kanilang mga relatives. Okay. Mayroon pa rin inside evacuation center. Let us say ganun, mayroon pa rin siguro 20-30%. But, yung karamihan, nasa mga clan kasi dito, pamilya-pamilya. Oo, no? tama. So, doon na tumitira sa kanila. Ngunit, counted sila, bilang na sila, kagaya ngayon, as we speak, yung DSOD ay nagmi-meeting ngayon para doon sa mga housing requirements naman ng mga na Yun. permanently damaged houses. Okay. Yung ang gusto kong tanungin. So, ibig sabihin, nandiyan ang DSUD, coordinating para dun sa... Kasi for now, Yes. they are on temporary shelters. Pero ibig sabihin, mga in terms of number of families, marami ho yun. Yung talagang na-damage ang buong-buo yung bahay. Ganon? Marami, Director? Yes, marami yun. Marami. Wala lang sa akin yung data, Danny. Sorry. Sige. Pero marami. Oo. Thousands, Danny. Thousands. Okay. So, ibig sabihin... Thousands. Oo. 4 to 5,000, I think. For Okay. that. Okay, so ibig sabihin talagang matindi yung tumama sa mga bahay, takot sila umuwi. Pero for now ba, yung in terms of supply ng pagkain at saka mga tubig, meron pa? Sapat ba? Okay. Ah. Danny, the supply is good. Okay. The challenge is distribution. Distribution, Why? Tama? Bakit? Dahil bitak-bitak ang karsada. Hindi bitak, landslide pala, landslide. Oo. Pero naayos na. Ngayon, for example, nandito ako ngayon, lipad ng lipad yung ating helicopter. 2 helicopter, Danny, yung nasa dito sa... Nag-airlift. Lipad, airlift, nagdadala ng mga goods. At nilalagay doon sa common area at nag-coordinate na sa mayor at saka sa barangay captain para ibibigay sa mga sityo-sityo. O yun, pinapakita nga namin ngayon yung mga video yung mga nakakahon-kahon ng mga goods na Marami ini-airlift. na yan. Nandito ako sa provincial capitol, Oo. yung Provincial Disaster Emergency Operations Center. I can see everybody is here. DPWH, DSWD, nandito lahat. Nagtutulong-tulungan. Buti Ang naman. staff, provincial Buti government. naman. Oo. So, we are trying to fix the problem. Anong problema?
isusolve. Ngayon, ang sinusolve namin, yung dami nga ng tubig. More or less, meron na kami solusyon. Nandito ang tao. Ang Okay. tao ni Secretary Vince, no? Oo. Representing him. So, Oo. saan tayo kukuha ng pera? Okay. Inako na niya. Dito, kami ang magbabayad. Okay. Sige, kayo magbabayad. Kinontak ko na yung planta, yung pagbilihan ng materials na Oo. gagamitin para sa i-drain yung tubig. Pero for now ba, Director, kamusta naman ang supply ng kuryente dyan sa area mo? Okay ba ngayon? Nandito. Stable? Lahat? Yung Davao? Dito sa Malita, in Malita na. Okay ba ng kuryente dito? Okay. And yung ibig sabihin, meron pa ba tayong mga, let's say, ibang pwedeng ipanawagan na kailangan pa ng ating, yung mga modular tents, kumpleto ba tayo? Ganon, mga kailangan Ang modular tent, yan yung DSOD. Oo. Di ba? Oo. Ang directive ng presidente, ayaw ng presidente, na tatagal sa temporary tent yung tao. Yung mga totally damaged, di ba, bibigyan ng bayan. Kaya nga. Takes Oo. time eh. Ililipat sila sa modular. Oo. Modular houses. Okay. Trabaho na ng DSOD yun. Okay. O sige, so at least kakuha lang kami ng update Director, pag meron pang development. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin natatapos yung mga aftershock. So hanggat hindi natatapos yan, marami pa rin hindi uuwi. Di ba? In fact, okay, Danny, explain ko sa iyo. Ngayon, nasa response mode tayo. Ang Okay. next phase natin, I think this afternoon or tomorrow, ikukumbin ko na ang early recovery phase. O yun. Okay. Bakit, Danny? Iba ang batas sa early recovery. Ito na yung para makabangon ulit yung mga tao. Mhm. No? Sa hanap buhay. Mhm. Pangatlo, papasok na yung long term. Yung kukumpunihin na yung mga tulay, karsada, eskwelahan na nasira, yung mga bahay gagawan. Long term yan. So gagawa na tayo ng long term plan. So tapos na yung rapid damage needs assessment natin. Kahapon natapos. Tama. At today, consolidate na yon para malaman na natin ano ang gagawin sa early recovery phase. Oo. So at least tapos na tayo doon sa rapid damage assessment. Dito na tayo sa pag-uusapan long term na. Tirahan, di ba, everything. May directive sa By ating tomorrow. Director, si CD Administrator Yussi Cabreros, ano yung strategy para mapabilis yung pondo para pag-ayos ng tulay, for example, yung bridge, yung port ng Sarangani Town, nasira yung dalawang port nila. Okay. Very critical yan, economic, social, doon dumadaan yung kanilang buhay kasi isla sila di ba? Isla yun, Balot Island. Sige po. Nako, Director, maraming salamat to sa update. Thank you very much. At ingat po kayo dyan. Salamat din, Danny. Salamat. Ingat din kayo. Okay, salamat po. Yan ho si Director Ednar Dayanghirang. Buti na lang maayos yung signal natin habang kausap natin siya at binahagi niya napakaraming 'di ba? Yung mga datos dapat ingatan natin at sundin natin. Siya ho ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11 diyan sa Davao Region. Tuloy-tuloy na ho tayo at ngayon naman makakausap naman natin sa linya ng telepono ang mayor mismo ng